Ayan po, at kumusta na po itong aking mga nagagandang subscribers, followers at mga viewers. At siyempre, sigurado ako na magaganda ito at mga gwapo. Hindi lang yan, matatalino na. Ayan, at dati nang matalino, nung mag-subscribe dito sa channel ko, ay lalo pang naging matalino. At sana po ay ilayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At lalong higit, mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at ito po ang headline natin. Sigurado po na maraming mag-iiyakan dahil dito sa nalalapit na pagpapalit kay Lucrecia. Ay. Mawawala na po tayo ng kwan. Magbabati dito ng magandang umaga, mga bata. Babibi, bubu. Ay. Sigurado po sa inyo, siguradong malulungkot, baka mag-iiyakan pa yung iba. At mawawala na kayo na mapapanood ng certified na bugok. Ayan, at hindi lang po yan. At itong si Manny Pacquiao, sumaw-saw na rin sa ICC. Parang kala mo may alam ano. Sumaw-saw na rin po si Manny Pacquiao sa ICC. Pangatlo, bistado itong si Trillanes dahil lumabas yung taong mga pinagbabayaran na nila. Yan para si Macanas, yung si Las Cañas, at saka yung si Matubato, bayad pala yung mga yan. At mamaya po, ipapanood ko lahat yan sa inyo, yung ating headline na yan. Lalo na po rito kay Lucrecia na hinahanapan na po siya ng kapalit ni Butod. Bago yan ay ito muna ang ating pakikinggan. At alam niyo po ba kahapon, mayroon pong kanta yung video ko kahapon ng umaga. Ang problema po may copyright kaya pinutol ko na lang po. Pero ito pong kay ko na ito pong kay Miss Ana Rivera, wala pong copyright ito, kaya ito lang po ang gagamitin natin. Ano po? Ito na po. Bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal. Kailan may di ka iiwan, magpasawalan hanggang Matangis at pagdurusa bayan kong sinisinta, araw-araw ay dalangin, layo pa sa akin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sumisigaw. galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang Ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal. Kailan may di ka iiwan, magpasawalan
sinta. Araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa Sa akin, Pilipinas kong mahal, ang daming ko'y sinisigaw. galang ng bawat Sandali, ikaw ay aking papantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y paglilingkod hanggang wakas. Tanging hangat ay kalayaan ng ating bayan. ayan po at tunay namang napakaganda ng komposisyon ni Miss Ana Rivera sa kantang ito. Ay talaga namang nakakaantig ng damdamin. Ika nga, ang hindi na lang naaantig ang damdamin itong mga politikong mga kawatan dahil tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pangangawat sa pera ng bayan. Kaya ang nagiging resulta ito, malawakang kagutuman, malawakang kahirapan na dinaranas ng ating mga kababayan. Ayan po at kagaya po nung headline natin na anumang oras ay pwede na pong palitan si Lucrecia dahil ang sinasabi ni TV Butod, akala ko ba naman ay matalino ka, yung pala isa ka rin palang bugok. Yun po ang ating napag-alaman na tungkol po rito kay Lucrecia. Kaya sigurado po ako ay baka po hindi ko mapigilan ng aking pag-iyak dahil sigurado mamimiss ko po ang kabubuhan nitong si Lucrecia. Magandang umaga, mga bata! Ayan po at yan po ang mamimiss ko rito. Kaya sabi nga po ni Butod ay hindi lahat ng pagkakataon ay nanggigigil ka. At dapat yan sinasayawan mo lang. Sabi nga ni Butod. Which is, tama naman. Ay ito, gigil na gigil lagi pagka ina-interview ng kukanto ng babara. Ayan. Tingnan mo nga naman. Kaya doon nagkamali si Butod na pagkuha nito, akala makakatulong. Pero magmula nga daw, yan ang eksaktong sinabi ni Butod. Magmula nung hinire kita dito, lalong sumadsad ang ratings ni Bangag. Yan po ang totoo. At dahil dyan ay kasalukuyan na pong naghahanap itong si Butod ng makakapalit ni Lucrecia. At baka po mamaya, kung meron pa po akong maisip na sasabihin dito kay Lucrecia, balikan na lang po natin dahil isunod na po natin itong kay Manny Pacquiao na nakisawsaw na rin po sa ICC. Akala mo naman ay Mario Joseph, Manny, matagal na kitang pinagsasabihan. Alam naman ng tao kung gaano ka kabobo, sasaw-saw-saw ka. Di ba? Alam ng tao yan kung gaano ka kabobo Oh, ngayon tuloy, puro, nako, nangliliit po ako dito sa mga comment ng yung mga comment nitong mga netizen. Pero, sa kanila na lang po manggaling, hindi na po sa akin. Pero ito po yung sinasabi ko dati pa kay Manny Pacquiao, manahimik ka na lang, mas maganda pa. Wala pang maipupula sa iyong tao. Unang-una, alam naman nila na ikaw ay grade 2 lang. Tapos, kunwari na tapos ka raw dyan sa Makati. Ay, high school na yan. Ewan ko, ano pa man yan, hindi na ako interesado. Matagal ko na sinasabihan ka. Manahimik ka na lang. Maging doon sa Senado dati, nag-iipal-ipal ka. Pa-English-English ka, na nakakangilo sa ngipin.
kahit siguro yung mga kwan yung mga ngipin siguro ng mga kasamahan mo dyan, ng mga postiso, baka pati yan makakaramdam ng ngilo. Kaya sinasabi ko, bakit ba hindi ba pinapayuhan ni Jinky Pacquiao ito? Na manahimik na lang, kung nandiyan, makinig ka na lang. Huwag ka nang pa-English. Oh, ngayon tuloy, tingnan nyo ha. Ayun na po ang bahala dito dahil sa akin, sabi ko nga, hindi na sa akin magmumula ha. Ito. Tulong kayo ng malaki sa Ayan. Pilipinas. Ito, may post ang Paolo Duterte supporters. Sabi dito, Pacquiao, iginiit na dapat galangin ang proseso ng ICC. Ayon kay Manny Pacquiao, hindi niya tututulan ang ginagawang investigasyon ng ICC dahil karapatan nila ito na gawin bilang miyembro ang Pilipinas ng international community at dapat kailangan itong galangin. So, ito yung exact word niya, si Manny Pacquiao. Unang-una, hindi po tayo tututol dyan sa investigasyon ng ICC dahil karapatan po nila bilang miyembro tayo ng international community. Dapat din natin igalang ang kanilang mga proseso. O yun, nagsalita ang pambansang kamao. Hindi kaya epekto ito ng pagkakaalog ng utak nito. Para sabihin ko sa iyo, Pacquiao, hindi na tayo membro dyan sa ICC, matagal na. Okay, kaya tingnan mo, sasabihin mong membro tayo at karapatan pa ng ICC na makialam. Diyan pa lang, kitang-kita na yung pagiging alog ng utak mo eh. Ayan. Magbasa tayo Oh, yan. Comments. Yan, sige. Ayan. Perlas ng Silanganan. Oh. Ikaw ang pinakabugo sa tanang bugo. Bah. Grabe. Tawag siya tinurang bugo. Armando Cantohor. Huwag ka na makialam. Hindi kaya ng utak mo yan. Diba? L. Speak. When money talks, everybody listen. Arte Lianto. Di na po tayo member ng ICC Money. Buti pa ako may alam sa'yo. Yaman lamang mo sa ibang Pilipino. Leopoldo Morales. Tama ka, Pacquiao. Dapat ituloy proseso sa ICC, pero dapat din di ka na iboto sa Senado. Mahina ang iyong ulo. Again, with all due respect sa ating pambansang kamao. Yan po yung kwan ha. At yan po yung sinasabi ko na ako talaga ang nahihiya. Every time na magsasalita ito si Manny Pacquiao, ako nahihiya para sa kanya, sa totoo lang. Tingnan mo yung mga nakapost dyan sa Facebook. Di ba? Bilyon-bilyon ang ninakaw nitong Marcos na ito. Kaya pag ako nanalo ng presidente, papakulong ko yan. Ngayon, sip-sip tumbong kay doon sa nagdudugo na tumbong ni Kwan, Bangag. Yan si Manny Pacquiao. Yun nga po sinasabi ko, palibasa alog na po ang utak nito. Kaya wag nyo nang ibuboto kasi unang-una palalamunin pa natin yan eh. Imaginin mo, libre lahat yan. Ha? Palalamunin natin, palalamunin pa yung mga girlfriend yan, mga anak-anak niya sa labas, ng pira natin. Imagine mo, gasolina na nilalaspag ng mga yan, pira natin. Bodyguard yan, pira natin. Tingnan mo, tapos wala namang nagagawa, kundi ang kabubuhan ang pinaggagawa sa Senado. Ayan.
Hindi na po nanggaling sa akin yan, ha? Nandiyan sa comment yun, sabi, bogo nga daw. Oh, bugok. Ang bogo po sa Bisaya, bugok. Bobo, yan po yan. Kaya sinasabi ko rito, Manny Pacquiao, pagka wala ka na rin lang alam, huwag ka na magsalita. Kasi masisira ka lang eh. Imaginin mo, inidolo ka ng napakaraming tao, buong mundo nag-idolo sa iyo dahil narating mo yung 8th division dyan sa boxing. Kaya nga alog yung utak mo eh. Hinangaan ka ng buong mundo. Tapos, sa mga ganyan-ganyan mo, mga komento, na alam naman ng tao na kabubuhan niyang pinagkokomento mo, sinasabi ko nga sa iyo, matagal na paulit-ulit ko sinasabi ito, huwag ka na magsalita. Para hindi ka mahalata na isa kang bugok. O, kagaya itong Lucrecia, di ba? Kaya nga, tatanggalin na yan Butod, dahil isa rin palang bobo. Magaling lamang binggatira nga palingkira nga di ba? Ito na po yung yung susunod nating topic. Sabi ko nga po, yan ang mga headline natin, 3 yan eh. Yun pong si Trillanes. Ito po yung mga, noong pa po yan, mga nagbayad dyan na magtitistigo tungkol dyan sa mga AJK na yan. Hindi lang yan, dinagdagan pa na sangkot daw kuno si President Duterte sa droga. May mga pinapadala na 20 mil, 30 mil, kung ano, 20 mil, 30 mil, mga ganun yung mga pinapadala ni Trillanes. Tapos, kung kanya daw kukumpute nasa 300,000 lahat yung naibigay sa kanya ni Trillanes. At may kondisyon pa yan, na kapag karaw ayan ay na-convict si Duterte or naipadala sa dahig, 500,000 na tumatagingting. Ito na, hindi yata nangyari yung 500,000, kaya ito nagsalita na. Yan, nagsalita na. Panoorin nyo na lang po at talagang nako, saan ba? Ito. Lang ako sa sabi ko mag-observe. Ayan ha. Sabi kasi nila, dahil sa connection ko sa isang city councilor dito, at saka yung mga picture ko kasi nakasama ko sa city councilor, tapos may picture ako nakasama si Presidente Duterte, at saka yung mga sinasamahan kong tao sa kanya na para lumapit. So sabi sa kanila, mas maganda daw kung ako, lalo na kung ang drugs ang idiin sa kay PRRD, baka mas maniwala ang mga tao kasi kung EJK daw, wala na daw, wala nang effect sa mga tao. Bukas na lang po, yung affidavit na pinag-interview sila, pwede namin malaman kung anong detalye. Doon sa affidavit, ma'am, actually na siya pa po, nandoon yung involvement ni Presidente Duterte sa drugs. Yung sa drugs, yung daw may pinatay na nakita ko mismo, which is actually yung picture na yun, nakita ko lang yun sa Google at saka pinag-forward ko nung time ng eleksyon. Tapos ang gusto nila, ipalabas ko na nakita ko yun mismo, tapos isasama ko doon sa Pilar Braga, ganito, ganyan. Kaya yun ang reasons na nakapila ko ng pagdadalawang kusya. May ano ka mo, may copy ka ng affidavit. Dito po sa email ko, from June Sabio talaga sa email niya na pinorward sa akin. Actually, umabot po ng 15 draft. Pwede ba naman kung magkano yung in-offer nila sa inyo? At saka bali magkano lahat yung inaatama? Kung bibilangin ko lang, pwede pa nung yung bago pang mag-election. Mayroong tag 20,000, sunod na 20,000, tapos 30,000, tapos pagpasok naman itong magpistigo, si Father Alejo, iniwanan ako ng 20,000 sa upuan namin, tapos yung pang naka-insert na 20,000 sa yung sa bisyo, doon sa kinainan namin, tapos nung mga pinadala nito, actually yung iba hindi pinadala kasi pupunta siya sa akin ng personal. Binibigay niya sa akin, so
sa Senado. At another 500,000 pag nakarating na sa international, sa ICC at International Crime of Court. Gusto talaga nila akong isabay noong January, pero sabi ko nga, dapat kung, actually talagang ginawa ko yun, dapat bago nyo ako paalisin, kasama ko yung 20 katao at pagbibigyan nyo sila ng 50 mil isa-isa. Pero parang napansin nila na parang nag-aalibay na lang daw ako kasi bakit ayaw ko pirmahan? Kasi nga, dahil sa content sa affidavit na nakakatakot na at saka delikado, kaya ayaw ko nang pumirma. May tayo ba nagkakausap kayo ni Las Cañas na Tobago? Si Motabato, doon kami nag-usap sa may Kamusyan Sisters kasi nasa taas ako, tapos doon siya, meron siyang ground doon siya pinapunta kasi nung time na yun, uoperahan siya. So, nag-hire sila ng doktor na doon sa Kamusyan na kumbento, doon siya uoperahan. So, ang sabi niya talaga sa akin na okay daw siya doon kasi meron silang allowance na 30,000 sa isang buwan. So, nanahimik lang ako so sabi ko, mag-observe lang talaga ako dito. Kaya nung time na meron ng affidavit at nakita ko yung content at saka nakakaintindi naman ako ng kaso, doon na ayaw ko na, lalo na kung meron ng talagang affidavit at saka puros pa kasi lumalingan. Ma'am Grace, paano ka paniniwalaan namin at yung mga tao? Dito yung affidavit ko, no? Tapos na-forward ko rin sa brigada yung mga conversation namin nila Jude Sabio at saka yung picture namin nung kami conference kami together with Father Alejo, Attorney Jude Sabio. Actually, na-post na yun sa brigada page. Yung lahat-lahat na yun, na-post na yun sa brigada page. May number to be, Meron. Sige. Mamaya na. Mamaya. Paano kayo nagkakilala ni Father Alejo? Dahil din kasi LP rin siya eh. So, close siya kay Secretary de Lima. Ma'am, sino yung nakikita o yung na-met mo doon ka sa Manila? Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am de Lima. Natatawangan siya nung binasa niya yung affidavit ko. Kaya nung time na yun, marami rin akong inalibay sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, uwi muna ako ng Mindanao. Pagbalik ko, saka ko pipirmahan yung affidavit. Yung sabi niya sa akin na huwag kang mag-alala dahil yun nga daw, hindi ako papabayaan. Nakita mo na maraming pera dito. So, akong bahala sa iyo. Yun sabi niya, akong bahala sa iyo. Kita mo si Motabato, maganda yung buhay dahil nasa amin. Pero ang kinakatungkutan ko na lang talaga kasi yung content ng affidavit, kaya umatras na ako noong bandang December. Tingnan mo. Mga kasinungalingan pala talaga. Yung shipment ni Vice Mayor Paulo Duterte sa Port at saka yung shipment ng cocaine ni PRRD doon sa Panabo at saka sa Port. So yun doon, pagkabasa mo sa anong reaction ka? Natakot na ako, sabi ko na, bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabio kasi nag-meet kami doon sa Holy Spirit. Sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa at saka pag once na si VP Lily ang makaupo, babalik ang power sa Liberal Party at kami bahala sa'yo. Anong time kasi ngayon, pwede hindi ko i-mention yung City Councilor. Binigyan din kasi ako ng number niya doon dati ni City Councilor, ng number ni Christopher
siya Pati- ang tumawag sa akin. pati mga pare, kasabwat. Taong malapit sa akin para makuha yung number ko. Kasi pumunta siya ng Cebu sa ombudsman kasi sabi niya, naghahanap siya ng witness na para maus ang Presidente Duterte. Ma'am, hindi ba kayo natatakot doon sa seguridad niyo after this na lumantar kayo, nakawala kayo ng isang tao? Yun ang sabi ni Father Alejo. So, ginaran ko lang rin, no? At least, sabi ko nga, tinakot nila ako, at least, dito yung text, no, ni Senator Trillanes gamit yung ni Junel na nagsabi ka na, na binayaran ka namin. Tapos, meron na, kasi, during the time nandito ako sa Manila, habang kung ano yung gusto nilang ipakausap sa akin, andyan ako sa harapan, nag-uusap kami sa phone, tapos nire-record nila yung anong sinasabi namin, including Las Cañas at saka si Motabato. Ay para daw kung magbaliktad daw kami, yun daw yung paglalaban nila sa amin. Pero sa isip ko, hindi pa naman ako nakapirma ng affidavit eh. So, kaya nung January, nag-iisip na ako kasi pinukulit nila ako, actually inaaway, binabash sa group namin sa Liberal Party. Naghanap ako ng advice na, ito ba, hindi ako delikado dito kasi ganito ganyan. So may nag-advise, hindi mo naman napirmahan yung hindi mo napirmahan yung affidavit eh. So pwede pa yun. Kahit na yun sila, sabihin mo kung anong totoo. So ito, sinabi ko lang po ito, para po malaman ng karamihan kung ano po ang totoo ng mga ginagawa nitong kampo ni Senator Trillanes at saka ni Mang Dilipa. Pero matagal pa rin po ito. Mahaba pa po ito. So, ibig sabihin, narinig nyo naman po na lahat ng mga pinapagawa rito sa babaeng ito ay puro kasinungalingan. At kasabwat dito si Nadilima at saka yung pare, yan si Las Cañas, si Motabato, at yung si Attorney Sabio na kung saan yan ay aywan ko ba't tinablan yun ay kung lang naman yun, biro-biro lang naman yung pagtusok ko sa kanya sa kanyang dibdib ay natigok ang putang ina. Ay biro lang naman yun. Natigok. At yan po yan. Lumabas yan ang ito talaga ang mastermind to si Trillanes, yan talaga ang kuan. Sila yan na Dilima. Kaya bistado na itong kahayupan ni Trillanes na ito. Kaya nga natunaw yung isang bayag niyan eh. Trillanes, so, isa lang ang bayag niyan. Natunaw. Plus tutusukin natin yung isang bayag niyan. Hindi na kanyan. Ang lulubo na lang, yung kabila na lang, yung isa wala na. Kaya maaaring paglubo yan, nandito sa tagliran niya yung bayag niyan pag natusok natin. Palulubuhin natin ang bayag niyan yung isa. Nag-iisa na lang kasi ang bayag niyan. kaya pwede yung kuan yun na pagka nandito sa kabilang side na yung bayag niya, ay sir, malubo yan eh. Ay magkakapira pa naman siya. Doon sa mga labandira, alam niyo ang gagawin ng mga labandira pag nasa ilog, di ba? Yung mga probinsyana na naglalaba, yung hinahampas-hampas yung damit, di ba? Sa bato. Yan, sa halip na sa bato, ihampas yung pamalo ng paglalaba, ilatag na lang ni Trillanes yung kabilang bayag niya. Doon na lang hampas-hampas. yung mga labada. Di magkakakita nga siya, magkakapira siya ngayon. Dahil wala, sinusuka rin yan sa Caloocan. Wala, tingnan mo, zero yan. Ang boboto lang sa kanya, baka sarili niya. Tingnan mo, ilalampaso yan yung malapitan diyan sa Caloocan. Anyway, bago tayo magtapos, ay gusto ko lamang pong very brief lang po itong ating sasabihin sa inyo. Tandaan po ninyo itong Tolentino nito, wag nyo pong ibubuto ito kahit itinaas pa, kahit pa itinaas ni Gonggong na Padilla, yung kamay niyan. At sa 2028, wag nyo na rin ibuto yung Padilla na yan. Unang-una, tingnan mo yung kabubuhan niyan. Siya ang presidente ng PDP Laban, pero hindi niya magawang itaas ang kamay nito mga nandito sa PDP Laban. Gonggong talaga.
Kaya yun ang sinasabi ko po kahapon sa inyo. Nanalo lang ito dahil yun palang interview niya dati sa SMNI, scripted lang pala. Kaya kala mo ang tali-talino. Scripted yun. Kaya alam na alam niya yung sasagot niya. Iprinomote yan ni Pastor Kibuloy at saka ni President Duterte mismo. Tapos ngayon, bakit ko sabihin na huwag niyo iboto itong Tolentinong traidor na ito? PDP na po yan eh. Nandyan po yan sa bakuran ng PDP. At alam niyo po ba na gustong-gusto yan ni President Duterte? Yan si Francis Tolentino. Ngayon, nagpaalam kay President Duterte na lilipat siya kay Bangag. Speaking of Bangag, diyan sa aliado nila, ang matitira na lang pa, 7 na lang daw yung matitira sa aliado niya. Baka pag dumating pa yung pagtungtong nitong Mayo, baka 0 na. Wala nang alyansa yan. 0 na. See? Ngayon nakita na ni Tolentino na walang hindi na gusto ng tao si Bangag. Ayan na. Nagpa-endorse siya dito kay Bobong Padilla na ito. Kita nyo naman, ilang hearing dyan, nakadalawang hearing si Aimee na nandyan siya. May nasabi ba yan kahit anong, kahit na isang word lang? Wala, nandun, pahimas-himas ng bigote ang yawa. Bobo, Lito Lapid, yan. Sige, ituloy-tuloy nyo lang pagbuboto dahil yan ay kwan. Uulitin ko na naman. Ang sinasabi ni Toto Kosing, yung Ilonggo na kalbo na kwan, vlogger din, na mas makintab pa ang ulo kay Bato, yung pinagtayuan daw ng pogo na yan ay lupa niya. Nanggagalaiti yan si kwan, Lito Lapid. Ang sinasabi niya, pag napatunayan daw na lupa niya yon, magre-resign daw siya. Hindi nag-resign, ngayon tatakbo pa, ay napatunayan ni Toto Kosing. See? Ganito kahayop ito mga ito. Ito mga putang inan to. Walang pakinabang mga hayop na to. Para lang itong mga kon eh. Yan, mga inutil yan. Robin Padilla. Itong si Lito Lapid. Yan, sina Ramon Revilla na yan. Bong Revilla na yan. Ano bang nagagawa nila yan dyan? Mga inutil yan mga yan. Mga kon pa. Di ba mga convicted ga yan? Kasama yan si Tandang Enrile na yan, kwan. Hanggang ngayon ay kwan. Kumakamal pa rin ang pira ng Pilipino. Ayaw niya maglubay. Maging yung kanyang centennial payment. Yung bayad sa kanya na 100 years old siya. Tingnan mo. Tinanggap pa rin. Salip sana na, oy, mga taga-Cagayan, nakatanggap ako ng 100,000 para doon sa aking 100 years old ko. Centennial na bayad sa akin. Kaya kayo ito mga Cagayan, ito paghati-hatian itong 100,000 sa inyo na ito. Hindi eh. Inakupahan pa, dinapaan pa rin ni Enrile. Ang ibig ko sabihin, bakit ibibigay ba ni Enrile diyan sa mga taga-Cagayan? Kasi nga po, siya ang nag-ubos ng kahoy diyan sa Cagayan, kaya ngayon puro baha ang inaabot ng mga taga-Cagayan. See? Ganyan ba mga kabastos to mga ito? Lahat yung mga bastos yan, mga yan. Sino ba matino dyan? Walang matino dyan. Maniwala ka sa akin. Pagbigyan natin sa nasabi ko, yung mga bago, okay yan. Kahit na bubo pa yan, kahit na basta bago. Sige, iboto ninyo. Itong lalo na itong kwan, partido ng PDP. Yan si Vic Rodriguez. Yan si Marcolita. Yan, marami. Basta PDP laban. Iboto po ninyong lahat yan. Kasi sabi ko nga po rito, yan sila Tito Soto, Lacson na siya nga ang gumawa ng ano yun? Yung hindi na kailangan yung resibo. Tingnan mo. Tapos ngayon, babalik-balik sa dyan. Tingnan mo itong si Soto, di ba?
tinabla nung angkor woman ng kwan. Kasi ang sinasabi niya, itutuloy lang, marami pa siyang na dapat gawin. Ay sabi nung angkor woman, 30 years ka na naging senador, hindi mo pa nagawa. Tama nga naman. Tapos ngayon, nandyan, kakandidato naman tumaputang na to. Wala na, mga kababayan. Wala na kayo iboboto ng mga lumang mukha dyan. Mga lumang mukha yan, sanay na mga awat yan. Tandaan nyo yan. Isa rin yung mga tulpo na yan. Di ba? Napabalita yan. Ang tapang-tapang niya mag-imbestiga doon sa loto na yan. Kinabukasan, parang maamong bulate. Yun pala, nako, bayad na palang animal. Sige po, tama na ito at napapasarap lang ako baka mamaya, baka hindi ko mapigilan na ng sarili. Sinasabi ko pa naman sa sarili ko, ayoko na magmura. Baka mamaya mapamura na naman ako. Basta abangan nyo po si Lucrecia. Ay pasensya na po kayo kung kayo ay malulungkot pagka tinanggal na yan Butod. Kasi wala na tayong papanooring batibot. Bye, baby! Bubu! Yan, maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.